Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na ihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Hali kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging. Ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat na natagpuan. Masama't mabuti, ano pat napuno ng mga panahuin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Pag pinag-usapan ang kasalan sa panahon natin ngayon, kadalasan isa itong engrandeng pagtitipon. Tama po ba? No? Engrande. No, meron nga sa probinsya daw, lalo na sa Batangas, kapag sinabing kasalan, pakakainin mo. Yung buong kalugar mo. Hindi naman buong bayan, pero at least yung buong lugar mo. Grabe, no? Kaya nga, engrande ito kasi nagkakaroon ng madaming pakulo at kung ano-anong gimmick
pag pinag-usapan ang kasalan sa panahon ngayon, no? Engrande. At sa pagtitipon na ito, engrande sapagkat isa itong pagtitipon ng dalawang pusong pinagtagpo. Pusong nag-iibigan. At dahil nagtagpo ang dalawang puso, piyesta. May piyesta. At dahil piyesta, kailangan may handaan. At dahil may handaan, dapat itong pinaghahandaan. Pinaghahandaan. Dahil pinaghahandaan ang engrandeng pagtitipon o kasalan, lahat ng imbitado dito ay mga malalapit na tao. Tama ba? 'Di ba? Kaya nga ang unang iniimbitahan, kadalasan, pamilya, kamag-anak, o malapit mong kaibigan, o katrabaho, kaklase noon, at kung sino-sino pang kakilalang malapit. Ganito inilarawan ang isang kasalan. Kaya siguro, ang daming ayaw magpakasal ngayon dahil ang naiisip, gastos. Ayun, gastos. Pero ang totoo, ang kasal, hindi naman kailangan mahal. Ang importante, may pagmamahalan sa dalawang ikakasal. Yun ang mas mahalaga. At parang ganito, halos ang pagkakalarawan sa talinghagang ating narinig sa ating ebanghelyo. Isang kasalang hinanda ng hari para sa kanyang anak na lalaki. Yung hari, naghanda ng masasarap na pagkain. Nagpapatay pa siya ng baka. Hindi lang baboy, di ba? Pagka sa atin, no? Baka, espesyal. No? Meron pa siyang mga pinatabang guya para lang sa mga imbitado. Pero gaya ng kasalan natin, ang unang inimbitahan ay mga kakilala. Mga malalapit. Yung mga nasasakupan niya. Ngunit gaya ng kasalan natin, may mga inimbitahang hindi dumalo. Yun ang malungkot na kwento. Yung naghanda ka, pero walang dumalo. May mga kanya-kanyang dahilan. Kesyo may trabaho, kesyo may lakad, at yung iba, dedma. Wala man lang abiso. Di ba ganyan? Yun ang masakit na kwento. Yung naghanda ka, nag-ipon ka, tapos walang pupunta. Kaya anong ginawa ng hari? Binuksan ang piging sa lahat. Kahit hindi nakakilala, pwede nang dumalo. Kahit na kung sino-sino, kahit hindi kalapit na kaibigan, kahit hindi ka pamilya, sige, inimbitahan na lang. Pero gaya pa din ng kasalan natin, may mga dumalo na hindi naghanda. Hindi nagbihis ng naaayon. Ito na nga lang yung kailangan gawin. Ito na nga lang yung kontribusyon, hindi pa ginawa. Kaya sa huli, pinaalis ng hari. Kung titignan natin ng mas malalim, ganito inihahalin tulad ni Jesus ang langit, ang kaharian ng Diyos, tulad ng isang kasalan, isang engrandeng pagtitipon ng mga taong nag-iibigan, may pagmamahalan, at wala kang makikitang karahasan, kundi puro lang pag-iibigan. Di ba ganun ang kasalan? At ganyan inihahalin tulad ni Jesus ang isang paghahari ng Diyos, kaharian ng Diyos, isang piging. Nitong mga nakalipas na araw, kung matatandaan po ninyo, puro talinhaga,
tungkol sa paghahari ng Diyos ang ating narinig. Naalala nyo ba? Hello? Wala na. Wala nakaalala. Sige, ipaalala na lang natin. Kaya nga, tatlong bagay ang iminumungkahi kong pwedeng gawin na paghahanda para sa piging ng Diyos. Para sa piging ng Diyos. Una, ang isuko mo ang iyong kabuhayan. Isuko ang iyong kayamanan. Isuko ang iyong ari-arian. Narinig natin nung Martes, ang kwento ng mayamang lalaki. Alam niyo yung kwento, di ba? Pinabebenta sa kanya ni Jesus ang lahat ng kanyang ari-arian. Ipagbili at ibigay sa mahihirap at sumunod sa kanya. Sadyang ang mga handa lang ang kayang magsuko ng lahat. Kaya nga, yung mga handa na, wala nang hinahangad. Yung mga handa na, kayang bitawan ang lahat. Sa ngalan ng langit, handa na ba kayo? Father, wala namang isusuko eh. Wala namang kayamanan. O wala naman pala eh, bakit hindi pa rin handa? Hello? Kasi hindi naman ito material lang. Kasama rito yung pamilya. 'Di ba? Kasama rito yung iyong mismong buhay, no? Yung kaya mo nang bitawan ang lahat para sa Diyos. Yan ang unang paghahanda. Pangalawa, yung kaya mo nang maging mabuting tao habang buhay. Ang taong nagpapakabait na, handa na. Paghahanda yan. Dahil tanda natin, wala makapapasok ng langit ng masama. Wala. Kaya nga ang pangatlo, kaya mong ibigin ang lahat. Kung nagpapakabait ka na at dadagdagan mo ng pag-ibig, handa ka na. Senyales yan na ikaw ay naghahanda na. Pero kung marami ka pa rin kagalit, marami ka pa rin kaaway, marami ka pa rin hindi mapatawad, hindi ka pa handa. Hindi ka pa handa. Isang senyales na ikaw ay handa na, yung wala ka ng kaaway, kaya mo nang ibigin ang lahat. Mga kapatid, iniimbitahan tayong lahat ng Diyos na dumalo at makisalo. Pero ang pagdalo, hindi ibig sabihin hindi maghahanda. Dahil ang pakikisalo, meron ka dapat partisipasyon. Dahil ang langit ay isang pagtitipon ng lahat ng umiibig. Pag wala ng pag-ibig ang isang tao, paano ka makikisalo o paano ka dadalo? Tatlo, ang kailangang gawin para maging handa sa piging ng Diyos. Kayang isuko ang lahat, mabuhay ng mabuti, at ibigin ang lahat. Amen. Ang pinakamalapit na pagdiriwang na piging na tinutukoy sa atin ni Jesus dito sa mundo, walang iba kundi ang banal na misa. No? Kaya nga sa misa dapat naghahanda. Dahil walang ibang handa ang banal na misa kundi si Jesus. Ang katawan mismo ni Jesus na ating tinatanggap. Kaya dapat naghahanda. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.